me something, it might just take the pain away. Eto na nga guys, gagawa tayo ng pollo asaw. Syempre, kung wala kayong oven, di ito ang mas magandang gawin ninyo at napakasarap din. Nako, grabe ang lasa nito guys. This is my own recipe guys ha, kaya kung susundin nyo, nako, kapag natikman nyo, grabing sarap. Kaya, tara na! Siyempre, yung buong manok na ito na maliit lang siya guys. Tingnan nyo naman, kasing lapad lang ng aking pala, 'di ba? Nakita nyo kung paano ko siya mineasure. So, ito na nga at huhugasan natin siya at pati yung loob. Siyempre, tatanggalin natin to kung saan lumalabas yung alam nyo na. Hindi naman natin kailangan yan at saka yung mga taba-taba dito sa gilid na to. Huwag nyong kakainin to guys ha. Dahil alam nyo na magkakasakit tayo. Yung iba sarap na sarap dito pero nako, sinasabi ko hindi po maganda. So eto na nga at syempre lalagyan natin ng asin dito sa labas sa buong balat niya. Itong buong manok, kailangan natin siyang lagyan ng asin para naman pag prito natin may lasa siya syempre. Kahit na hindi natin siya lagyan ng asin doon sa loob. At syempre yung bawang na durog. 'Di ba? Syempre, kung wala naman kayong powdered na aho or bawang na tuyo, ay pwede naman ang sariwa. Tadtarin nyo na lang dyan, tapos ano nyo dyan sa balat ng manok, 'di ba? Para naman magkalasa siya. At eto nga, ang tawag namin dito sa Espanya ay klabo, guys. O siguro nil. Or sa English, 'di ba? Pero kinakain to guys ha, nilalagay talaga to sa mga pagkain. O sa mga medicine. Himasin natin yung kanyang balat dito. Ikalat natin yung mga ingredients na ating nilagay. At syempre, lalagyan ko siya ng mansanas guys kasi pwede naman tong lagyan para may lasa siya sa loob. Pero kung ayaw ninyo naman ay okay lang kung wala kayo. No need nang ilagyan natin ha. At saka huwag kayong maglalagay ng limon sa loob kasi guys, yung iba kasi pag napadamihan natin ng limon, papait yung ating sauce. So mas maganda na yun guys na wag na lang o kaya kung wala kayong mansanas okay lang, 'di ba? Ako nilagayan ko siya kasi nga para makakain kaming kung hindi kami makakain ng prutas sa isang araw, ay ilalagay ko na lang to sa kinakain namin. Ganun ako guys, kasi makakain man lang kami ng vegetables or prutas, 'di ba? So, eto na nga at hiniwa-hiwa ko na siyang ganyan. Kahit na anong hiwa-hiwa ang gusto nyo guys, okay lang. Kasi ako, basta lang makapasok siya doon sa loob. At syempre, yung tali na, di ba kanina, paglinis natin ng manok, may tali yung ating manok sa kanyang mga paa. So, tinanggal ko yon, hindi ko sinira kasi nga guys, gagamitin ko din dito. Kasi pang sarado yun, yung parang guma siya guys. Yon. At ilalagay na nga natin dito yung ating mansanas na hiniwa-hiwa. Guys, pasensya na kayo sa aking voice. So, pag-voice over ko ngayon kasi talaga masama po ang aking pakiramdam. Kasi naulanan ako nung isang araw. Kaya ito ang resulta ng aking pag-voice over sa inyo at nagtekong hebre na nga ako kagabi hanggang ngayon. Pero gumaan-gaan naman ng konti yung aking lalamunan dahil sobrang sakit nga, 'di ba guys? Yung tonsils is namaga. Kaya yun. Alam niyo na kapag ang sipon hindi pa hinog, siyempre damay-damay na yan. Yung ilong, yung ating tawag dito, yung ating garganta or yung ating lalamunan, siyempre masakit yun, di ba? At nawawalan pa ng boses, masakit ang ulo, ay nako guys. Kaya mag-ingat-ingat talaga tayo. Kahit na ako naman maingat ako, nakapayong na nga. Kaya lang sobrang lakas talaga ng ulan. Super, super duper. Basang-basa ako magmula ulo hanggang paa. Pati sapatos ko guys. Nako, grabe talaga, super duper. Kaya yan. So, eto na nga ang ating ginawa at
Eto at nilagay na natin dito at sobra ng konti yung ating mansanas pero sinaksak ko pa rin siya diyan. Nilagay ko pa rin talaga siya diyan. And then ito nga ang kawaling gagamitin ko, yung aking wok. Kasi guys, siyempre is mataas siya ng konti. So kasya yung basta kung saan nyo pwedeng ilagay yung ating pagprito ng ating manok na pwede nyo mabaliktad. Okay na yun guys, basta pwede siyang matakpan ha para yung kanyang pagkaluto ay hindi po siya dugo-dugo doon sa loob, madugo. Kasi kahit na po yung ating manok kapag prinito natin sa labas ay okay na yon, toasted yon, maganda yung resulta ng kulay, nagba-brown-brown. Pero meron talagang pag hindi man natin napaganda yung ating pagluluto ay talagang magdudugo-dugo siya. So, ito ay 45 minutes ko lang siya, guys, nilagay dito sa kawali na kung paano ko siya niluto. Kasi pabali-baliktad natin siya and then yung apoy, medium heat lang siya para hindi po siya masunog. 'Di ba? So, pag magba-brown naman siya, guys, 'di ba? So, ingatan lang natin na 'wag masyadong malakas yung apoy kasi kapag nasunog yung balat niya hindi rin naman maganda or masunog, mapait yun, 'di ba? So, okay lang din naman na lakasan natin basta nababantayan natin yung ating pagprito. At syempre kailangan matakpan natin siya para neutral yung kanyang pagluluto guys, yung pagkaluto o yung resulta ng ating manok. At habang piniprito natin yung ating manok, syempre magpiprepare tayo ng ating magiging sauce dito dahil super 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 sarap naman talaga kapag ito ang ginawa natin na sauce sa ating manok na pollo asaw. O, 'di ba? O chicken inasal, 'di ba? So, eto na nga guys, siyempre yung 3 sibuyas na malalaki at saka 6 na pirasong bawang or ahos. Eto na nga at babalatan natin siya dito at hiwa-hiwain natin yung ating sibuyas. Yung bawang okay lang yan guys kahit na hindi nyo na hiwa-hiwain kasi kailangan naman i-mini pimer natin siya or i-blender natin siya guys para syempre ay maging sauce siya. So, ito, pag blender natin dito, ipapakita ko sa inyo kung paano guys. Syempre, ang pagluto natin dito ay ilalagay natin sa kaldero ang pagluto nito para matakpan din siya or kawali na medyo mataas-taas para matakpan natin guys. At ito ay ito toasted natin din siya para super super duper masarap yung kanyang lasa guys. Ito ang mga ingredients na talagang napaka-puzzle lang gawin. And then, sa bahay niyo kung anong meron pa, pwede niyo ilagay dito, konting carrots, okay lang naman yun guys, 'di ba? At syempre, eto na nga, at nahiwa na natin yung ating bawang at sibuyas. Dito naman tayo sa parting to ng ating gagawin ay garnish yun. Kumbaga sa atin, sa ating pollo asaw o ating chicken inasal. 'Di ba? At eto na nga ang gagawin ko ngayon dito, kailangan yung ating asayte ay madami. Kumbaga mga 1 baso, ganun. Yung ating ilalagay doon sa pangprito ng ating sibuyas at saka bawang. Yun ang magiging sauce natin. At habang pinapainit natin yung mantika guys, babalatan na natin yung ating patatas. At eto na nga at mainit na yung ating asayte ay ilalagay na natin yung ating sibuyas at bawang na ating magiging sauce mamaya na super super duper sarap. At syempre takpan natin para maluto kaagad siya at kapag ito na nga na toasted na siya, babalik-balik na rin natin o halo-haluin natin para lahat talaga ma-toasted siya ng konti guys. At nilagyan ko siya ng chicken cubes at syempre nilagyan ko din siya ng pamintang durog. Kailangan din natin yan guys kasi super super ang lasa niyan. Medyo maanghang ng konti. Kung ayaw nyo naman na maanghang, menos nyo na lang lagyan ng pamintang durog, di ba? At ito na nga, at dinudurog ko dito sa yung ating chicken cubes
para mahalo talaga siya diyan, hindi dumikit sa ating kawali kundi dumikit siya sa ating sibuyas at bawang. At nilagyan ko rin siya ng isang kutsaritang asin, guys. Yun. And then takpan ulit natin. At habang tayo ay piprito noon ng ating pang sauce, ay ito naman yung ating chicken, 'di ba? Ang ganda na ng kulay. So, at ito naman yung patatas na balatan ko na at pakuluan na natin para palambutin, guys. Siyempre, kailangan natin yan. At ito naman ang ating sauce ng sibuyas at bawang. At ito na nga, ang resulta, napakaganda naman na talaga ng kulay niya. At ilalagay natin dito siya sa kalderong maliit. Maliit lang tong kaldero ko, guys, o depende sa inyong tubo or kung saan nyo pwedeng i-mix yung inyong o blender yung inyong magiging sauce. Ako itong ginamit ko kasi nga mas komodo ako, mas gusto ko to. Kasi pwede nyong initin dito yung inyong magiging sauce pagkatapos nitong ma-blender nyo. Depende rin sa kung mainit, super mainit pa to kaya no need nang initin, guys. So, ang ginawa ko talagang kailangan i-blender natin ng maigi, yung talagang durog na siya, talagang sauce na talaga yung resulta. Pero kung may mga buo-buo, no need ng ulitin nyo. Ang resulta naman nito ay napakasarap talaga, guys. O yan na. Pakita ko sa inyo kung paano siya nagpupunksyon na habang ako ay gumagana yung ating pag-blender ng ating sauce, 'di ba? Yan. Ganyan, guys. Dahan-dahan lang kasi pag nagtalsikan yan, guys, super init. Pwede kayong matalsikan sa katawan at talagang napakasakit. So, kaya dahan-dahan lang. Ako kasi gusto ko, pag ako'y nagluluto, madalian, guys. Talagang ganun ako. Halimbawa, kakain na kami mga 2 hours. Kung alam ko yung pagkain namin na matagal-tagal lutuin, may advance na ako ng 2 hours. Kaya, dumating yung oras na talagang oras ng kainan or gutom na yung aking anak, ay talagang mainit yung isa-serve ko sa aming lamesa. Ganun ako, guys, ako talaga madalian ako pag nagluto at alam nyo naman pag ako kumilos, madalian talaga. So, ito na nga at syempre tatanggalin natin yung ating mini pimer sa ating saksakan kasi alam nyo na. And then, ito na ang resulta ng ating pollo asaw or chicken inasal. At yun na nga yung sauce, yung patatas, at yung ubas namin doon. 'Di ba? Yan. Super duper. At syempre, yung kanin, guys, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko niluto yun. At magpasalamat tayo sa Panginoong Kristo sa lahat ng biyayang natatanggap na atin sa ating hapagkainan, sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw. Importante po yun, guys. Magmula sa pagising sa umaga at hanggang sa matulog tayo. Kasi importante po ang magdasal, humingi at syempre magpasalamat sa Panginoon. At syempre lahat ng ating pamilya, idamay na rin natin. At ito na nga ang resulta ng aming pollo asaw. Grabe, guys, tingnan nyo naman. Super duper talaga, 'di ba? At yan na nga, naku, nagkamali pa ako kasi ayaw talagang matanggal yung kanyang tali. Ang tagal kong maano yan, guys. So, eto na nga ang resulta. Dahil ang anak ko gusto niya ng pitsuga, kaya eto, tatanggalin ko muna yung alas dito, yung pakpak, guys. Yung dalawang pakpak na yan, tatanggalin ko muna. Ayan ang paghiwa ko, guys. Yan. And then yung pitsuga, hatiin natin dyan sa gitna, 'di ba? Yan. Ay nako, guys, kapag natikman nyo to, super super duper sarap. Talagang hindi nyo na makakalimutan yung lasa nito. Talaga kasi pag ako gumawa, grabe, super duper sarap. Hindi sa pagyayabang, guys. Magaling ako magluto at napakasarap talaga. At subukan nyo rin dahil magugustuhan to ng inyong mga anak na hindi, no need nang bumili kayo sa labas, 'di ba? Pero kung gusto niyo naman ng luto na, ay okay lang. Pero ito, guys, itong recipe ko ay talagang napakasarap. Talagang magugustuhan ninyo yung lasa, lalo na yung sauce, super duper. And then, syempre, yung ating patatas dyan sa gilid na yan. At syempre, lalagyan ko ng arroz yung aking anak, ng kanin. Yan.
Yan ang gusto niya. Dahil syempre, super super duper ang pagkain natin. Kaya halina kayo at kumain na po tayo. Grabe, super duper. At hanggang dito na lang po ang aking video. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre, salamat din sa aking mga silent viewers. Please naman, subscribe and ring the bells. Okay, ingat po kayo lagi at God bless ulit sa inyong lahat.